Hello, and shout out to all our Kayiyi, Katropa, and Ka59. This is the continuation of our in-depth discussion on the General Orders for Security Guards. Now, we will tackle about General Order number 2, which we will explain in detail. Alright, please stay tuned, sit back, and relax to learn. Always remember that knowledge is power. Shout out po sa lahat ng ating mga kayayay, katropa at ka-59. Hi and hello to all of you. Nais ko din po kayong batiin ng masaya, masagana at napagpalang araw, hapon at gabi sa inyong lahat. Ang topic o paksa na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa General Order number 2 o pangkalahatang kautosang pangalawa para sa mga security guard. Bukod sa dapat nating i-memorize at isa puso ang 11 General Orders, dapat din po nating malaman ang bawat isa punto per punto. Kaya manatili at tuloy-tuloy po nating tapusin ang vlog na ito para sa panibagong dagdag kaalaman ng bawat isa po sa atin. At sana po pakilike at pakishare ang vlog na ito sa mga kakilala po nating kayayay, katropa at ka-59. Muli ito po ang inyong lingkod, information servant, blogger, and educator, none other than Papa Duz, also known as Kuya Manong. And before I proceed at bago ko simulan ang ating topic tungkol sa General Order number 2, I would like to welcome everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video nito para masundan nyo po ang mga bago, updated at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order number 2 for Security Guard states, to walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. This order emphasizes the importance of vigilance and attentiveness in a security guard's role. Here's a detailed breakdown. Ang pangkahalatang kautosang pangalawa para sa mga security guard ay nagsasaad upang maglakad sa paraang alerto sa aking paglilibot sa tungkulin at pagmamasid lahat ng nangyayari sa paningin o pandinig. Binibigyan diin ng utos na ito ang kahalagahan ng pagbabantay at pag-asikaso na isang seguridad na tungkulin ng gwardya. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. The main objective of this order is to ensure that security guards are actively engaged in their duties, which helps to identify and prevent potential security threats. By being alert and observant, guards can respond promptly to any incidents or unusual activities. Layunin ng kautusan. Ang pangunahing layunin ng kautusang ito ay upang matiyak na ang mga gwardya ay aktibong nakikibahagi sa kanilang mga tungkulin na tumutulong upang matukoy at maiwasan ang potensyal na banta sa seguridad. Sa pagiging alerto at mapagmasid, maaaring tumugon kaagad ang mga gwardya sa anumang insidente o hindi pangkaraniwang gawain. Key responsibilities. Key responsibilities. Number 1, walking in an alert manner. Security guards are expected to maintain an active and aware posture while on duty. This means walking with purpose, keeping their heads up, and being attentive to their surroundings rather than appearing distracted or disengaged. Mga pangunahing pananagutan. Panguna, paglalakad sa paraang alerto. Inaasahan na ang mga gwardya ay mapanatili ang isang aktibo at may kamalayan na postura habang nasa tungkulin. Nangangahulugan ito ng paglalakad na may layunin, pinapanatili ang kanilang pagka-alerto at palaging nakatuon sa kanilang paligid sa halip na magmukhang wala sa focus. Key responsibilities. Number 2. Observing everything.
Guards should be vigilant about all activities within their line of sight or hearing. This includes monitoring people, paying attention to individuals entering or exiting the area, noting any suspicious behavior. Mga pangunahing pananagutan. Pangalawa, pagmamasid sa lahat. Ang mga gwardya ay dapat maging mapagbantay sa lahat ng mga aktibidad sa loob ng kanilang linya ng paningin o pandinig. Kabilang dito ang pagsubaybay sa mga tao, pagbibigay pansin sa mga individual na pumapasok o lumalabas sa lugar na nagpupuna ng anumang kahinahinalang pag-uugali. Watching for unusual activities. Being alert to any actions that seem out of place, such as loitering, unauthorized access, or disturbances. Pagmamasid sa mga hindi pangkaraniwang aktibidad. Ang pagiging alerto sa anumang mga aksyon na tila wala sa lugar, tulad ng paggala, hindi autorisadong paglapit o mga kaguluhan. Listening for sounds. Being aware of noises that may indicate problems, such as alarms, breaking glass, or raised voices. Pakikinig sa mga tunog. Ang pagiging batid sa mga ingay na maaaring magpahiwatig ng mga problema, tulad ng alarma, basag sa salamin o nagtaas ng boses. Importance of awareness. Kahalagahan ng kamalayan. Being alert and observant is crucial for several reasons. Incident prevention. By noticing potential threats early, guards can intervene before incidents escalate, helping to maintain a safe environment. Pag-iwas sa insidente. Sa pamamagitan ng pagpuna sa mga potensyal na banta ng maaga pa, pwedeng makialam ang mga gwardya bago lumala ang mga insidente na makakatulong para sa pagpapanatili ng isang ligtas na kapaligiran. Effective response. In the event of an emergency, a guard who is aware of their surroundings can respond more quickly and effectively, whether that means calling for assistance or taking immediate action. Mabisang tugon. Kung sakaling magkaroon ng emergency, ang isang gwardya na may kamalayan sa kanilang paligid ay maaaring tumugon ng mas mabilis at mabisa, alinman kung sa pagtawag ng tulong o pagsagawa ng agarang aksyon. Deterrence. A visible and alert security presence can deter criminal activity, as potential wrongdoers may be less likely to act when they know they are being watched. Ang nakikita at alertong presensya ng bantay ay maaaring humadlang sa aktibidad ng kriminal dahil mas lumiliit ang tsansa na kikilos ang gagawa ng mali kapag alam nila na sila ay minamatyagan. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. To fulfill this order effectively, security guards should receive training in the following: situational awareness, learning techniques to enhance their observation skills, including recognizing body language and understanding environmental cues. Upang matupad ng epektibo ang kautosang ito, ang mga gwardya ay dapat tumanggap ng pagsasanay sa mga sumusunod. Kamalayan sa sitwasyon, mga diskarteng inaaral upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa pagmamasid, kabilang ang pagkilala sa kilos ng katawan at pag-unawa sa mga pahiwatig sa kapaligiran. Patrol techniques. Understanding the best practices for conducting patrols, such as varying routes and maintaining a steady pace to cover more ground. Mga diskarte ng patrolya. Pag-unawa sa pinakamahuhusay na kagawian para sa pagsasagawa ng mga patrolya, tulad ng iba't ibang ruta o pagpapanatili ng matatag na bilis upang masakop ang mas maraming lugar.
Communication skills. Being trained to report observations clearly and effectively to supervisors or law enforcement if needed. Mga kasanayan sa pakikipag-usap, sinasanay na mag-ulat ng mga obserbasyon ng malinaw at epektibo sa mga supervisor o tagapagpatupad ng batas kung kinakailangan. Now, let us discuss about the summary. In summary, General Order Number 2 underscores the importance of being alert and observant during a security guard's tour of duty. By walking in an alert manner and closely monitoring their environment, guards play a vital role in ensuring safety and security within their assigned areas. Atin ang talakayin ang buod ng paksa. Ang pangkalahatang kautosang pangalawa ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging alerto at mapagmasid sa panahon ng paglilibot ng tungkulin ng isang security guard. Sa pamamagitan ng paglalakad sa isang alertong paraan at mahigpit ng pagsubaybay sa kanilang kapaligiran, ang mga gwardya ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad sa loob ng kanilang mga nakatalagang lugar. Yes, show. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa in-depth explanation o malalim na talakayan o pagpapaliwanag tungkol sa General Order Number 2. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. Bye-bye, babu! And thank you for watching!